Kamusta naman ang pagiging fans club natin dyan? Diba? Pwede mo bang tapikin yung nasa kanan mo? Mga batugan! Katapusan mo na! O mga nasa kaliwa mo, tapikin mo! Mga madadrama! Utang ina, katapusan mo na! Okay, palagpakan natin yung bawat isa. Para lang may idea kayo, I'm not here to motivate, ha? Hindi ako marunong. I'm not here to inspire people. That's not my responsibility for tonight. Hindi din po ako nasanay na mag-inspire. Nasasanay po ako palaging magpa-realize sa mga tao paano sila pwedeng umasenso. Because my principle is, anong sense na alam mo ang resulta kung hindi mo alam kung paano puntahan? Anong sense na nai-inspire ka na lang palagi pero hindi mo alam yung dapat mong gawin? Useless, di ba? Kaya pansinin mo, ang dami mo nang nakitang resulta hanggang ngayon, nagapalakpak ka pa din. That's the reality, eh. Di ba? So, ka pa yan, no? Excited ka pa yan? Woo! Okay, palakpak na naman! Tenga akong whiteboard marker. Nasaan yung marker? Di ba? Pag tinatamaan ka nung sasabihin ko, ilag-ilag ka lang. Tsaka huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw yung papatamaan ko, yung katabi mo. Wala tayong marker. Sige. So are you guys ready? Yes! Handa na. Ayun, nandito na pala. Okay, handa na ba ang lahat? Kung handa na po ang lahat, kindly type number 1. Joke lang. Zoom lang. Okay. So yun po. So I'm here tonight para at least, gusto ba magka-resulta? Yes! Tangina, ganyan din sigaw mo last year, eh. Tigilan mo nga ako, ganyan ka. Tangina mo, pa-yes-yes ka pa, eh. Tangina mo, last year na, this year! O gago, tapos na. Tangina mo, this year ka na naman ulit. O, di ba? This year ka na, this year, eh. This year! O, tangina, palakpakan na naman this year. O, di ba? Yun yung pag-uusapan natin. Ayaw mo naman taga-palakpak? Yes! Gusto mo naman pinapalakpakan? Yes! Ayaw mong taga-picture ng cheque? Yes! Gusto mo naman ikaw pinipicturean? Yes! Siyempre, dapat doon tayo. Di ba? Yun dapat yung pinaka-importante. So, are we guys ready? Yes! Handa na ba? Yes! Alam mo, pwede na ba ako mag-start? Pwede yung iangat natin to. Para medyo malawak yung aking... Sorry, kinukuha ko lang yung vibe ko before ako tuluyang magbagsak kasi tuloy-tuloy na to. Okay, kasi... before ako makapunta dito, sa sobrang mahal ko tong community na to, 7 AM in the morning, wala na ako sa bahay namin. Until na wala ako sa bahay namin kasi dumiretso ako dito. So, 8 AM, wala na ako sa bahay namin, tumatrabaho na ako. So, simple lang kasi yung prinsipyo ko, makakahabol lang ako kila Upline Don Bate pag magiging kasipag ko sila or mas sisipagan ko sa sila. Tama? For example, gusto nating umabot palagi sa mga bagay na gusto nating marating, pero, or habulin yung mga tao na gusto nating habulin, pero mas masipag pa sila sa atin. So, paano mangyayari yun? Gets mo ako? So, sa madaling sabi, lumabas po ako 7 AM in the morning. Kahit pa paano, worth it naman. Kasi 31 accounts naman sila. Diba? Ganun lang, simple lang. Humble lang, humble lang. Diba? O ikaw, kamusta naman? Wala, ito, tagapalakpak pa din. Okay, sige. Okay, sige, dito na lang tayo. Ready na? Yes! Handa na? Yes! Ready yung utak? Yes! Kaya mag-absorb? Yes! Hindi iyakin? Yes! Sige, putangin na nyo, hindi Sige. Sige. There are only 2 most important things na dapat iniintindi natin pag gusto nating umasenso sa buhay. Diba? Alam natin yan na importante sa atin yung skills. Diba? And secondly, most important thing is the mindset. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Naiintindihan mo sulat ko? Yes! Okay, ganyan talaga kapag ang sulat kasi pangit. Kabaliktaran ng itsura yan. Yes. Sino dito maganda magsulat? O, tangin na, wala na. Diba? So meaning, kung yan yung dalawang pinaka-importante sa lahat, dapat alam mo siya parehas. Dapat tama ang skills mo, dapat malama ang mindset mo. But for tonight, hindi ko po trabahong mag-explain ng skills. Kasi araw-araw na lang natin nai-encounter niya sa loob ng hub nyo, may skills training. Tama?
Sa Empowered Consumerism, may skills training. Sa community ng JLM Project, may skills training. Puta ka na, hindi mo pa din matutunan? Ang utak mo panlamok. Diba, kagets mo ko? So, hindi na dinidiscuss yan. Dito tayo sa mindset. The truth is, kaya hindi mo matutunan kasi ayaw mong aralin. That is the reality. There is no such thing as bobo and tanga. Hindi po yung totoo. Ang meron po, tinanggap na mahina sila at bobo sila. That is the reality. Dahil hindi ako naniniwala sa taong mahina ang utak. Taong tamad, pwede pa. Tama ba? Kaya hindi natin kailangan i-explain yung skills. Kailangan natin dito mindset. What is the proper mindset enable for you guys, for this community, to get the results that they want this year? Yun yung pinaka-importante. Clear tayo doon? Yes. Para sa akin, the most important thing na dapat meron tayo, number 1, tama yung attitude mo. Tama yung mindset mo. Tama yung pananaw mo. Kasi mindset is not the utak. Mindset is not the brain. Mindset is about perception, analyzation, justification. Ibig sabihin, pag hindi tama yung pag-a-analyze mo sa mga bagay-bagay, hindi magiging tama ang resulta mo. Ganun siya ka-basic. So sa madaling sabi, the moment na maitama natin ang pananaw mo, dun lang natin maitatama ang resulta mo. Ganun ka-simple. So dapat, at first, dapat ngayon pa lang, hindi natin kasi pwede sabihin na tama na attitude mo. Kasi kung tama attitude mo, then most likely dapat resultado ka na eh. So the fact na until now, struggle ka pa din, wala ka pa din definite na result, wala kang consistent na result, then most probably sablay yung attitude mo. Very basic ako, hindi ako masyadong malalim mag-training, hindi ako masyadong naniniwala sa malalim na training. Ang pinaniniwalaan ko kung ano yung kayang intindihin ng tao, dapat yun yung maintindihan nila. One of the most important things is the attitude. Anong klaseng attitude meron ka? Anong klaseng learning attitude meron ka? Anong klaseng listening attitude meron ka? Kasi the moment na tama ang pag-intindi mo sa pananaw natin when it comes to attitude, dapat naaayos natin yung sarili mo. Dapat naaayos natin yung resulta mo. Full-timer ka, di ba? Yes. Anong attitude mo sa pagiging hubber? Anong attitude mo sa pagiging full-timer? Gaano ka ka-risk taker? Gaano ka ka-all out every time na ginagawa mo yung negosyo natin sa loob ng hub? Gets mo ako? Kasi for example, parang ganito, pag pumasok ka sa trabaho mo, pwede ka ba magpa-banjing-banjing? Pwede ka ba magpa-petiks-petiks? Pwede ka ba magpahiga-higa? Eh putang na yung sarili mong negosyo, bakit tinatamaran mo? Bakit ang tamad mo? Sarili mo tong negosyo. Ibig sabihin, doon pa lang alam na natin kung bakit yung mga iba or karamihan until now nananatiling average. Yun po yung pinaka-importante na dapat naiintindihan natin. You must have this good learning and listening attitude, and everything na itinuturo sa inyo, pinaka-importante is application. Huwag lang yes ng yes. Huwag lang sigaw ng sigaw. Puta, hindi palakasan ng sigaw ito. Palakihan ng resulta dito. Diba? Kaya ka nananatiling average, kaya ka nananatiling walang resulta. Ang alam mo lang mag-yes eh. Hindi mo alam paano i-apply. Yun ang totoo. Tapos ang kadami pa dito, nakakainis. Tanong ng tanong. Up, anong gagawin? Up, paano gagawin dito? Puta, pag tinuruan naman, hindi ina-apply, magtatanong na naman. Ano ka paramihan ng tanong? Diba? Ang tawag sa'yo, tanong ka ng tanong, ask ka ng ask, pero hindi mo ina-apply, ask hole ka. Diba? Tanong ng tanong, ayan o, ask hole. Kasi tanong ka lang ng tanong, pero hindi mo ina-apply. Ganun ka basic. So meaning, kapag tinuruan ka, ang pinaka-importante sa lahat dyan, application. To learn but not to do is not to learn. To know but not to do is not to know. Learning is not attained by listening. It is attained by what? Application. Ganun siya ka-basic. Kaya kahit napakarami mo ng training na naatinan, bakit until now, hindi ka ba nagtataka, wala ka pa ding resulta? Baka mayroon kang problema. You must have this what we call the proactive mindset. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Ano po yung kasama sa proactive mindset? Pagiging positive, doesn't allow the situation to control them. Ano pa? May initiative. Diba? Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Hindi na kailangan from time to time nire-remind pa kung ano yung kailangan nilang gawin. The moment na alam mo na yung kailangan mong gawin, tinuro na ng paulit-ulit, i-apply mo na. Kaya ka nahihirapan magka-resulta, puta, pinipilit ka pa. Pangarap mo yung pinag-uusapan natin. Bakit kailangan i-push ka pa?
Pagka kumilos ka, buhay mo, yung mababago, puta, ba't pinipilit ka pa? Kaya ka ang hirap magka-resulta kasi wala kang initiative. Pangalawa, you always allow the situation to control you. Parang balik ko lang nung kailan, nung sa pandemic. Bakit ang daming walang production? Kasi sinisisi nila because of pandemic. Tangina, anong tawag mo sa mga production ng iba niyong kasamahan? Puta, ganun kakamalas na tao, lahat ng natagpuan mo, walang pera, yung kasamahan mo, may pera yung kausap. Hindi naman po pwede yun eh. Gets mo ko? Kaya ka nawawalan ng production kasi ang tinatanggap mong realidad, yung mahirap na side. Hindi mo tanggapin sa utak mo na kahit madaming hindi nagpipay-in, meron pa din akong mapapapay-in. Yes! That is the exact mindset na dapat meron ka. You will be the one to control the situation, hindi yung sitwasyon ang magkocontrol sa'yo. Ang totoo, ginagawa mo lang namang scapegoat yung mga nangyayari sa paligid. Puta, ang totoo, tamad ka lang eh. Diba? Gumagawa ka lang palagi na, for example, katulad nito, nag-OBI, tas biglang nag-isip, putang hirap eh, hindi ko kasi alam yung ima-market ko. Ulul, dati ka pang wala ka pang production noon pa. Ginawa mo pang dahilan ngayon kasi may OBI, confused. Mukha mo, anong naku-confuse? Taka na, last year ka pa walang production, wala pang OBI, wala ka ng production, huwag mo akong niloloko. Nag-guess mo ako? Then most important, dapat positibo ka. Yun yung pinaka-importante. Wala naman tayong nakitang successful na tao na negative. Meron bang ganun? Walang ganun. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, positibo ka dapat. Positibo ka dapat. Pinaka-importante sa lahat, dapat positive ka eh. Dapat, asing literal, dapat alam mo na dapat you should maintain that optimism, positivity within you. Kasi ang totoo po nito, hindi naman negative yung prospect eh. Kasi ang totoo, hindi mo naman kontrolado yung prospect mo eh. Ang totoo, ang kaya mo lang kontrolin yung sarili mo. Hindi mo kaya kontrolin yung prospect mo, ikaw yung magpapatakbo ng sitwasyon. Huwag mo kong dahilan na magpapadala sa pamilya, may gagastusin, may uunahin. Puta, lahat ng tao meron. Walang taong hindi magpapadala, walang taong hindi gagastos sa pamilya, walang taong hindi gumagastos everyday. Lahat gumagastos. So kailangan mong maintindihan na kailangan mong gumaling para makumbinsi sila. That is the reality. Hindi mo pwedeng, may gagastusin kasi. Eh puta tao yan eh. Kung aso yan, walang ginagastos yan. Gagawa pala eh. Ano sinasabi mo may gagastusin? Natural may gagastusin yan. Ang kailangan mo, i-develop mo yung sarili mo. Ang kailangan mo, pagalingin mo yung sarili mo, paano ka kukonvince. Hindi ka dapat matatapos dun sa level na negative eh. Ano ngayon? So papayag na lang tayong ganun. Okay na lang. Eh anong klase kang negosyante? Nagtayo ka pa ng negosyo, okay lang palang walang benta. Nagigets nyo ko? Yes. Hindi mo kasi magets yung idea na nagtayo ka ng negosyo tapos ayos lang na walang benta. Anong klaseng negosyante ka? Nagets mo ko? Nagtayo ka ng tindahan pero lagi mong sinasara, okay ba yon? Nagtayo ka karinderya tapos hindi ka nagluluto ng pagkain, okay ba yon? O alam mo naman ang negosyo natin, online marketing, mag-market, magbenta ng produkto, magbenta ng platform, ng package natin, ba't napayag kang wala kang benta? Anong ginagawa natin dito? Nagigets nyo? Yes. Hindi kayo dapat nagsasayang ng oras dito. Especially kayong mga full-timer. You have sacrificed your family. You have sacrificed your work, your studies. Yung karelasyon nyo, iniwan nyo. Tama? Yes. Eh bakit hanggang dito napayag ka, natalo ka? Hindi mo dapat ginagawa yun sa sarili mo. The moment na nag-sacrifice ka ng isang bagay, make sure na may magiging kang kasunod. Dapat lagi mo yung nire-remind sa sarili mo. Tangina, nagpupuyat ako, napapagod ako, nare-reject ako, iniwan ko pamilya ko, iniwan ko anak ko, umuwi ako galing abroad, iniwan ko pag-aaral ko. Dapat dito hindi ako talo. That should be the mindset. Ganun dapat tayo mag-isip. Yun lang ang dapat na tumatakbo sa utak mo. Kaya nga importante na hindi average ang mindset mo. You don't want average income? Then stop being an average person. Have this what we call the winner's mindset or the winner's mentality. Kaya ka nananatiling walang resulta kasi average yung galawan mo. Diba? That is the reality eh. Pang fans club yung galawan mo.
Ang dami ditong mga full-timers. Ilang taon na kayong full-timers? Until now, meron ba kayong resulta? Hindi. Tagapalakpak ka lang kasi. Tangina, sa tuwing magpapatawag ng huddle, sa tuwing magpapatawag sa mga event, o ano ka? Tangina, excited ka pa, umi-stretching ka pa, tangina, palakpakan na naman. Tangina, may pa-stretching pa ng kamay, ano? Palakpakan, pumipis bump pa yan sa isang, batugan na kasama niya. Pre, peace bump tayo, palakpak to, palakpak. Tangina, dapat wala ka dito. Gawa ka sarili mong team, lagay mo Clapper International. Tutan, mahilig ka pumalakpak eh. Logo nyo yung kamay, nakaganon. Palakpak, palakpak! Kamusta resulta? Wala, palakpak lang. Masaya ka pa Nag-gets mo ako? Pwede mo pambiling sasakyan yan? Pwede mo pambiling iPhone yan? Punta ka doon sa Mac. Kunin mo isang iPhone, lapad mo sa cashier. Sir, bayad po! Sumigaw ka. Puta, pag di ka barilin ng ganito. Gago ka. Nag-gets mo ako? Kaya din na wala kang resulta eh. Kasi masaya kang tagapalakpak. Ang tanong, hanggang kailan ka papalakpak? O may event na naman tayo sa MOA? O ano na naman gagawin mo? Ano na naman mindset mo? Be excited. Bakit palakpakan na naman to? Takinan niya. Yan yung mindset natin eh. Di ba? Tanga sa lakas mong pumalakpak, sabi ko nga mag-alaga ka na lang ng kalapati, siguradong dinig ka eh. Alam mo yung sa mga kalapati, yung mga gano'n. Ay, guess mo ako? Dapat hindi ka gano'n. Sabi ko nga, sigaw ka na ng sigaw tuwing may event eh. This year ka ng this year. Di ba? 2021, umattend ka. Kick-off training, di ba? Anong sinabi ng Doc this year? O, ikaw, nag-this year ka naman. O, gago, 2023 na. O, kamusta ka? Nag-gets mo ako? Hindi totoo yung this year. Hindi yung totoo. Alam mo totoo? Sipag, hataw, focus, laki ng pangarap, consistency. Yun yung magpapayaman sa'yo. That is the reality. Tayo na kaya napakaswerte nyo, start pa lang ng taon, madidinig mo na to. Para hindi ka na mag-aaksaya ng panahon. Di ba? Imaginein mo, excited ka palagi. Bihis tayo, puntang office, bakit? Makipicture tayo sa package ng iba. O, tangina, hindi sa pool ka. Gets mo ako? Dito, may papunas pa ng lens yan, no? May papunas pa ng portrait pang hayop. Portrait pang gago. Di ba? O, check-in ng iba. O, picture din, o. O, ilan ang karibilang na samahan mo? Di ba? Putang na, pati picture na lang ng kasamahan mo yan nasa album mo. Gagawa kang photo collage. Nag-gets mo ako? Ang hilig mo pa na mag-picture, di dapat nag-photographer ka na lang, gago ka. Creatives ka ba? Creatives? Nag-gets nyo ako? Dapat di ka nakukontento dun. Dapat hindi ka masaya dun. Di ba? Lalo na kung may pamilya ka, lalo na kung may anak ka, lalo na kung may magulang kang pinangakuan na datiting yung time na ipagbalik ko. Tangina, pagbalik mo, picture ang dala mo, baka sampaling ka nun. Diba? Dami yung gago. Nasaan yung sa'yo? Nag-gets nyo ko? Don't have that average mindset. Don't have that fans club, putang nagigigil kasi ako. Diba? Hindi totoo, kailangan matagal ka pa para umasenso. Kalokohan yun, average na mindset yung ganun. Lalo na kapag bago ka, pag first timer ka, huwag mong iisipin bago ka, huwag mong iisipin first timer ka. Ang isipin mo, kaya mong humabol sa mga matatagal na. Alam mo kung bakit bumabagal ang resulta mo? Kasi iniisip mo, mas magaling sila sa iyo eh. Iniisip mo, bago ka pa naman eh, bago pa naman ako. No! You should not dictate your mind na mahina ka kasi bago ka pa lang. No, hindi. Sabihin mo sa sarili mo, kahit bago ako, makikipagsabayan ako. Diba? Lalo na kung matagal ka na, punyeta ka. Diba? Mas lalo mo namang sampalin ng katotohanan yung sarili mo. Diyos ko naman. Nagigets nyo? Dapat hindi ganyan yung mindset eh. Dapat may nagbabago sa atin. Dapat umaangat tayo. Dapat nagkakaresulta tayo. Diba? Ang dami nating masyadong idea, lalo na yung mga full-time hubber, tinuruan kayo paano mag-branding. Di ba? Paano mag-post ng tama? O anong kasunod?
Ang dami mong likes, may benta ka ba? Nagpadami ka ng likes, nagpadami ka ba ng benta? Tangina, hindi ka naman Facebook personality dito, Facebook marketer ka. Tama. Hindi mo habol dumami ang likes, dumami ang benta ang kailangan. Ano naman, kung ang daming likes mo, wala ka naman pay-in. Tangina, lagi ka nalang flash out sa Facebook Yung pag binilang na yung pinost mong package, putang na millionaires club ka na, hayop ka, until na wala ka namang kinikita. Yun ang totoo Tangina, kung ito, nakakamatay yung salita ko, bangkay ka na. Masakit. Pero totoo. O ano, gusto nyong madinig? Ayos lang yan. May patapit pa ang gago. Okay lang yan. Gaganunin ka, okay. Ang ina mo, gutom ka palagi, okay lang yan. Ano naging okay yun? Nakikita mo yung kasama mo, bumibiling bagong cellphone, ikaw until now, parang 3310 lang yung labo ng cellphone mo. Diba? Ang hilig mo makipicture sa cellphone ng iba kasi grabe Parang may ulap yung cellphone mo. Aray. Diba? Sa amin, sa hub namin, pag pangit ang cellphone mo, dudurugin ka. Wala ka kasi pambili Sakit. Ganun dapat. Huwag nyo iparanas, lalo na yung mga hubber dito. Putang, durugin nyo yung mga tamad dyan sa loob ng hub nyo. Huwag nyo iparealize sa kanila na okay lang. Puta, ano ka dito? Hubber ka. Facebook marketer, hindi border. Patanggol mo magbayad lang ng hub. Patanggol mo kumain lang sa hub. Makalampas ka lang ng isang buwan. Puta, yun ang goal mo dito. Di saan na doon ka na sa pabrika. Ganun din naman yun Nagigets mo ako? Tangina, huwag nyo hayaan na yung mga tao dyan sa paligid ninyo magtamad-damaran kasi time yung sinasayang nila. And you can never regain the time. That is the reality. Kaya mo bang bawiin yung mga sinayang mo? Kung ilang taon ka ng haber, wala kang resulta ngayon, yung sinayang mong oras, kaya mong bawiin? Kaya huwag kang magsasayang ng oras. Sayang ang pagkakataon na binibigay sa'yo. Sabi ko nga to at lagi ko itong ini-example, mabalik nang natin. Di naman ako masaya. Ang daming nawala nung pandemic, di ba? Putang ina, until now, buhay ka pa Di mo ba naisip na baka may pagkakataon ka pa, ayusin mo naman yung buhay mo? Hindi ako naniniwala sa aksidente Yun ang totoo, hindi ako naniniwala sa aksidente. Laging merong reason. Parang dito, until now, nasa community ka na to. Until now, nasa hub ka. Baka binibigyan ka ng pagkakataon na baka pwede ding lumaki ang resulta mo. Pero, dapat alam mo yun. Dapat naiintindihan mo yun at dapat tanggap mo yun. So, dapat hindi ka nagsasayang ng oras. Pag may nakita kang tamad sa loob ng hub, ipakita mo paano magsipag. Pangarapin mo man lang maging number 1 ka sa loob ng hub ninyo. Diba? Kasi imaginein mo, nag-alarm ka, puta pag-gising mo, tulog pa yung iba, nakitulog ka ulit. Tangina talaga. Wala pa naman wala pa makakakita. Sira ulong puta. Nagets mo? Wala pa nakakakita Utang na ano yung ulo mo, bakal. Yung unan mo, magnet. Gago, batugang ka lang. That is the reality. Di ba? Kaganina, ang galing na nag-rap dito, pinakikinggan ko si ano ang pangalan nito? De, rapper talaga yan. Noon pa, nadidinig ko na yun, magaling yan. Actually, ako isa yun sa pang-motivate ko Kaya sa amin, bawal yung mga tugtugang, utang na malulungkot. Ang inabura, abutin mo sa akin pag napakinggan kita. Imagine mo, gusto mong tumaas yung energy mo, tapos pinakikinggan mo yung mga kanta ni Moira. Tangin na, biruin mo isang buong album, lahat pang heartbroken. Hindi mo naman. Tapos nagtataka ka, bakit ang baba ng energy mo, tanga ka pala Sino may sabi sa'yo makinig ka ng malulungkot na kanta, tas mag-expect ka na sasaya ka? Baliw ka nun! Learn to change your habits. Diba?
The truth is, if success is a habit, then therefore, failure is a habit also. Dapat alam mo kung ano yung habits mo. Dapat alam mo yung galawan mo everyday. The moment you open your eyes, alam mo na dapat exactly kung paano ka kikilos, paano ka mag-iisip. Tangina, hindi problema, hindi kalungkutan, hindi ka dramahan, puta, action, excitement, kasiyahan. Yun dapat ang tumatakbo sa isip natin. Dapat yun ang iniisip natin. Other than that, wala na. Kasi ang gusto natin pag-asenso eh. Paano ka mai-inspire kung malungkot ka? Paano ka mai-inspire kung panay problema iniisip mo? Paano ka mai-inspire kung panay mga toxic na tao ang tumatakbo sa isip mo? Malabong mangyari yun. Diba? Then yung galawan mo everyday, anong ginagawa mo everyday? Paano ka humataw everyday? Paano mo pinapump up yung sarili mo everyday, lalo na kung haber ka? Diba? Marunong ka mag-stretching, anong ginagawa mo? Pagising mo, puta, malinggo ka naman. This is true. Nakakita ka na ng empleyado na pumasok sa trabaho nang hindi naliligo? Ano kayang pakiramdam nun? Diba? O bakit ka humaharap dyan sa mga kliyente mo nang hindi ka pa man nakakaligo? You should have this right energy. Paghaharap ka sa kliyente mo, puta, yung mga empleyado nga, posturang-postura, pagpapasok, tas ikaw, negosyante ka, mukha kang pulubi palagi. Learn to transform yourself. Ayusin mo yung sarili mo, binibenta mo dito sarili mo eh. Di ba kinakausap mo OFW? Puta, mas mukha ka pang OFW. Puta ka na, tanungin ka, OFW ka din? Duty mo. Puta ka na, mukha ka kasi OFW eh. Ayusin mo. Di ba? Change your habits. Change your mindset. Doon ka lang mababago. Doon lang aangat ang resulta mo kapag ka tinaasan mo yung standards mo. The reality is, wala ka kasing quality sa sarili mo. Wala kang gustong ibigay na standard sa sarili mo, kaya until now, masaya ka dyan. Tagapalakpak ka dyan. Okay lang sa'yo, tagasigaw ka na lang palagi. Di ba? O hindi natin alam, baka next week, next month, may ka-reveal na naman kayo. O ano ka na naman? O, di ba? Pampadami ka na naman. Pampasikip ka na naman. Yun ang totoo eh. Ang dami nyo sa loob ng habo. Di ba? Uy, puta, may isang vacancy, 10 kayo papapicture, o ganun pa, o. Sumiselfie pa ang mga gago. Di ba? Huwag nyong gagayahin yung iba diyang karamihan, don't get me wrong. Alam natin, strategy yan. Okay lang, strategy, pero huwag mo namang isabuhay. Puta naman, kung ginawa mo ng taga-picture yung sarili mo eh. Di ba? Bro, ako naman. Oh, bro, ako naman. Puta, nakikipicture ka dyan, no? Kailan mo pangarap package mo pinipicturean dyan? Yes! Kailan mo pinapangarap na check mo naman yung hahabulin ng mga tao dyan? Di ba? Kailan mo pinapangarap yung ka-reveal naman ng auto mo ang pag-aanuhan natin, pagpipiestahan natin? Naiisip mo ba yun? O hindi? That's actually the reason why kung bakit wala ka nun. Kung hindi tinatanggap ng utak mo yon, hindi talaga mangyayari yun. Kung iniisip nyo na panay skills lang to, nagkakamali kayo. This is all about mindset. As long as hindi mo nababago mindset mo, hindi mo kayang baguhin ang resulta mo. As long as average ang mindset mo, average din ang resulta mo. That is the reality. Sabi nga ni Kobe Bryant, I don't take vacation just to take vacation. I don't hang out just to hang out. I don't want to waste my time. Diba? During the process of becoming one of the greatest basketball player, alam mo ba yung work ethics ni Kobe? Tumatawag yun 2 a.m. in the morning kay Michael Jordan, paano lang mag-fade away. Ganun siya katindi. Never naunahan ng kahit na sinong player sa Lakers si Kobe sa 20 years niyang career. No wonder why he became a 5-time world champion. That's what you call work ethics. Our greatest asset is our work ethics. Learn to maximize it. Yun ang magpapayaman sa atin. Doon tayo mag-i-stand out. Habang nakikita mo yung mga tamad na hayop na yan nagpapahinga, dapat ikaw humahataw na. Habang nakikita mo silang nagpapahinga pa, ikaw humahataw na. That's the only way paano ka aangat. Huwag mong gagayahin yung mga nasa paligid mo. Huwag mong hayaang diktahan ka ng nasa paligid mo, kalokohan yun, tamad kasi sila. Eh ano ngayon? Ikaw wala ka ding pangarap? Ikaw wala ka ding goal?
Hindi. Ang totoo, hinahayaan mong madamay ka nila. Hindi po ganun. Dapat tayong masisipag. Sila yung hikayatin natin para pare-parehas tayong magkaresulta. Diba? Di ka ba naawa sa sarili mo? Ilang puyat na ang pinuyat mo, ilang gutom nang nagutom ka. Ilang pagkakataon na uma-attend ka ng event, hindi mo man lang tinatanong sarili mo, kailan kaya ako aakyat dyan sa stage na yan? Gets mo ako? Dapat natatanong mo yun sa sarili natin. Dapat hindi pwedeng hindi pwedeng okay lang na wala. Hindi po pwede yun. I was one of those people na very late nagkaroon ng online hub, mid of 2021. Wala akong ibang gawin kundi magtanong kay Upline doon, kay Upline Sando, kay Upline Tanya. Lahat ng sistema na pwedeng gawin, lahat ng idea sa pag-hub. At exactly end of December 2022, 1 year din yon, halos tumakbo, I have created 5 car achievers and 4 millionaires club members under that hub. Hindi ako naniniwala sa paunahan. Hindi ako naniniwala sa bago sa luma. Naniniwala ako sa may pangarap. Yun ang pinaniniwalaan ko. Ang tanging pinaniniwalaan ko lang yung sarili. Hindi pwedeng swerte, hindi pwedeng malas, hindi pwedeng magaling, hindi magaling. Walang ganun. It doesn't exist. Walang swerte at malas sa mundong to. Ang totoo, decision making ang pinaka-importante. The moment you decide that you wanted to win, mananalo ka. The moment you decide na fans club ka, putang ina, fans club ka talaga. Yun yung totoo. Yun yung realidad. Kaya ka tagapalakpak until now kasi yan yung tinanggap mo sa sarili mo. Ngayon, gusto mo ng pagbabago? Gusto mo ng totoong resulta? Then stop being an average person. Huwag kang makontentong pumapalakpak. Huwag mo akong loko, hindi learn to clap in others. Ulul, 3 years ka ng tagapalakpak. Learn to clap. Gago ka ba? O ngayon, nang pumalakpak ka na, ano ngayon susunod natin gagawin? Papalakpak na lang tayo, 5 taon na tayong tagapalakpak. 2 taon na tayong pumapalakpak. 3 years na tayong tagapalakpak. Useless, di ba? Sayang yung oras. Di sana doon kasi Bulaga nagtrabaho, kailangan doon ng tagapalakpak eh. O palakpak, sabi nung floor director, o palakpak. Tayo na doon kayo. Nagigets nyo ko? Yes. Ayaw mo pala ng ganun eh. Bakit ginagawa mo? Do you actually believe that Now Community is the home for champions? Yes! Do you actually believe that Now Community is the home for winners? Yes! Putangin na mo, ba't fans club ka? Eh, ba't nandito ka? Hindi ka dito. Uwi ka na. Alis ka na dito. Pang winners pala to eh. Pang champions pala to eh. Ba't may fans club dito? Hindi nagpapadami ang Now Community ng members. This community doesn't want to create members. Now Community wanted to create winners. Yeah, winner ako. Tangina, don't tell me. You show me. Tapos na tayo sa salitaan. Tapos na tayo sa hype. Anong sense na ang dami mo palagi pag nagsiselfie kayo? Eto kami sa habo, ano ngayon? O kamusta payin mo? Kamusta production mo? Na-evaluate mo ba sarili mo? Di ba? Lagi kang makikipicture. Masaya ka kasi ang dami ninyo. O kamusta ka? Kamusta pangarap mo? Kamusta goal mo? Kamusta payin mo? Papalapit ka ba? Nalalapit ka na ba dun sa goal mo na cheque? Nalalapit ka na ba dun sa dami ng payin na kailangan mo? Dapat yun ang tanong mo everyday sa utak mo. Aside from that, wala na. Kasi yun yung goal natin eh. Yun yung pangarap natin eh. Kaya tigil-tigilan mo yung mga bagay na walang kinalaman sa pag-asenso. Diba? Gusto nating yumaman, dapat ang ginagawa natin, ang pag-iisip natin, mga taong gustong yumaman. Ang pina-follow natin yung mga taong umasenso. Influence is very important in success. Ito tatandaan nyo. Influence must be motivational, transformational, and inspirational. Naintindihan mo? Yun dapat ang mga taong pina-follow mo. Yun dapat ang taong pinakikinggan mo, hindi yung mga walang kakwenta-kwentang tao dyan. Hindi yung walang kakwenta-kwenta mga content maker ng Pilipinas dyan na matay kabubuhan lang naman ang tinuturo sa tao. Di ba? Who is the richest man in the Philippines right now?
Ano nga pangalan nung dating girlfriend ni Scott Stackley na nag-break sila? O yan, putang ina, yan ang alam mo, gago ka. Proud ka pa. Tangina, yung chismis, alam mo. Yung may kinalaman sa pag-asenso, hayop ka, wala kang alam. Baka kilala mo pa yung naging partner ni Cardo, gago ka. O anong pangalan ng anak ni Wamos? Kilala mo, di ba? Tangina, sinong mayaman? Hindi kilala. Anong pangalan ng girlfriend ni Skastari? Sinab, ulol. Anong kinalaman mo dun? Ba't kilala mo yun? Makakatulong sa pag-asenso mo yun? Di ba? Imagine mo, nag-Facebook ka, until now, chismosa ka pa din. Ang tawag sa'yo, digital chismosa na. Paulit-ulit tayo, gusto mong yumaman. Ginagawa mo dapat yung gustong pagyaman. Pina-follow mo dapat makaka-influensya magpayaman. Dapat nai-inspire ka. Nai-inspire ka doon? Walang ibang gawing content kundi pagbe-break, pag-aaway, pagbe-break, pag-aaway. Diba? Actually, hindi naman sila tanga eh. Kasi nakakakuha sila ng follower eh. Ang totoo yung nagpa-follow. Buti alam mo. Nalagets mo? Gusto pala nating umasenso eh. Bakit yung galawan natin hindi pang asenso? Ayaw pala natin ng average eh. Bakit yung galawan natin pang average? Ayaw natin ng fans club pero galawan natin pang fans club. Diba? Tama yung kanta eh. Tama yung lyrics ng kanta eh. Ayaw natin ng dilata pero lagi tayong nakahilata. Tama? Ayaw nating tumunganga pero inuuna natin bunganga. Gusto natin ng biyaya pero lagi tayong nakatihaya. Sarili mo lang ang iyong dinadaya kasi sa katamaran mo siya niyaya. Correct? Bars ang tawag dun. Nagigets mo ako? That is the reality. Ang totoo niyan, kaya wala kang resulta, wala kang kasing ginagawa. You want to become average? You want to stay average? Ang totoo, pag naging average ka, ang mga dahilan kung bakit average ka na tao, reklamo ka ng reklamo kahit hindi ka naman kumikilos. Pahinga ka ng pahinga kahit hindi ka naman napapagod. Celebrate ka ng celebrate, wala ka namang achievement. Kaya tingnan mo, until now, celebrate ka ng celebrate, nakikiselebrate ka lang naman. Kamusta yung sarili mong success? Natatanong mo ba yung sarili mo? Nakakairita, no? Habang pinakikinggan mo ako, medyo hindi ka kampante, no? Ganun talaga pag sinasampal ka ng katotohanan. Yun ang realidad. Hindi ka talaga mapapakali. Hindi talaga masarap yung pakiramdam. Pero okay lang, di ba? At least ngayon may nare-realize ka na. Yun ang pinaka-importante dito eh. Tangina nung sense, nakita mo na naman, maglalabas na naman ang sasakyan, masaya ka na naman. Di ba? O anong sense nun kung hindi mo naman alam paano makuha yun? O, di ba? O, binalik daw yung travel, Hong Kong. O, excited ka, di ba? Nakishare ka pa. Sinare mo pa yung post, di ba? O, kamusta ka? Kailan mapupunta doon? O, gagrab ka na naman ng picture. Tangina, tignan mo yung album ng telepono mo, pala ibang tao nakalagay. Kailan mo gustong punuin ng picture yan na ipanay success mo naman yung makikita mo dyan? Kailan? Natatanong mo sarili mo? Nire-remind mo sarili mo? Tangina, hindi tayo fans club dito. Di ba? Paano ka magkakaroon ng resulta? Puta, lahat ng i-post ng kasamahan mo, kaya mong i-like. Tangina, wala kang kausap. Nasa Facebook wall ka palagi, taga-like ka. Tangina, di dapat nandun ka na lang sa mga content maker. Taga-like ka ng mga post nila. Tangina, the moment na kaya mong i-like lahat ng post ng mga upline mo, ng mga mentor mo, ng crossline mo, kumukomment pa ang gago. Lahat ng post kinomentan. Wala kang kinakausap. Wala kang pinapollow up. Wala kang prospect. Puta, ang negosyo natin nasa messenger. Di ba? Kung talagang productive kang tao, kung talagang may sinisendan ka ng script, ng video, may kino-close deal ka, may binibideo call ka, wala kang time makakita ng mga posts. The fact na until now, ang dami mong like, putang na 7 AM pa lang, may nagla-like na ng post ko. Sabi ko, hype na to, wala pa atang tulog to, wala pa din kinakausap.
Nag-gets mo? Kung leader kita, lahat ng post ko kaya mong i-like, puta, tatawagan kita. Wala kang ginagawa. Puta, sipag mo mag-like ka. Nag-gets natin? Huwag nating hayaan yung sarili natin na wala tayong ginagawa at walang kasensense yung ginagawa natin dahil walang mangyayari sa atin. Pangalawa, kung until now meron ditong emotional, stop being so emotional. Stop the drama. Stay away from drama. Tangina, artista ka ba? Ba't ang drama mo? Negosyante ka, di ba? Kaya tigilan mo magdrama. Hindi ako sinusuportahan, ganun talaga. Iniwan ako ng partner ko, ganun talaga. Hindi yan nawawala kasi iniwan ka. Kaya nawawala yan kasi dadaling ka sa tama. That is the reality. I don't believe in accident. Di ba? Yung kuko mo nga, ginugupitan para gumante. Yung buhok mo nga, ginugupitan para mas lalo gumante. Di ba? Yung mga flowers ka, natatanggal yung petals para may lalabas na bago eh. Yung puno nga, naglalagas yung leaves para lalabas yung bagong leaves eh. Diba? Gets mo ako? So sa madaling sabi, hindi lahat ng nawawala ay kawalan. Minsan kaya nawawala kasi tinatanggal ka sa mali. Stop being so emotional. Wala na yung mga dati mong kaibigan, wala na yung dati mong partner, hindi ka sinusuporta ng family. It's okay! Kasi habang nababago ang mindset natin, nababago din ang community natin, ang association natin. Hindi importante yung mga luma nyo ng kakilala na nawala kasi nangangarap ka na. Ang importante itong bago, basta paangat kayong lahat. Ganun talaga eh. Pag nagbabago mindset, nagbabago ang mga kasama. Because you can never talk about dreams in front of people na ang gusto lang ang kahirapan. That is the reality. Kasi lalabas na mayabang ka. Yun po yung totoo. Pag iniwan ka ng partner mo, it's okay kasi hindi siya yung para sa'yo. Sabi nga ni Kobe Bryant, during the time that I'm in the process of becoming the greatest, yung relationship, it will suffer. It will end. Because the truth is, kung mahal ka ng tao sa paligid mo, they will support you. They will push you. Diba? Because in success, you only have two options. It's either you have a supportive partner or you don't have a partner at all. That is the reality. Kaya huwag ka masyadong madrama na hindi ka sinusuportahan. Huwag ka masyadong madrama na naghiwalay ka. It's okay. Learn to create your value para sila yung maghahabol sa'yo. Yes! Bakit ka bumibili ng mamahaling cellphone? Because of its value. Diba? Dati hindi ka naman nagpimirror selfie. Puta, nung naka-cellphone ka na ng iPhone, lagi kang nasa harap ng salamin, no? That is the truth. Hinahabol mo kasi may value yan. Bakit ka bumibili ng Louis Vuitton? Kasi may value yan. Bakit ka naka-Yeezy? Kasi may value yan. Ikaw ang humahabol kasi may market value yan. You wanted to create your value? Gusto mo ikaw ang hinahabol? Then become successful. Lalo na yung mga kabataan dito. Lalo na yung mga binata dito. Tangin ang kakapal ng mukha mo kung wala ka ng pera, nagsusyota ka pa. That is the reality. Tangin na wala ka ng pera, naglandi ka pa, oh. Yan ang totoo. Tangin na kung iniisip mo, maangas yun. Dami mong chicks, may bisyo ka, dami mong tropa. Tangin na tayo ka sa paningin ko, tanga. Alam mo paano ka magiging maangas? Pag 20 anyos ka, may sarili kang auto. Pag 20 anyos ka, nag-100,000 ka isang buwan. Doon ka magiging maangas sa paningin ko. Tigil-tigilan mo yung sablay na mindset. Tangin na maangas kasi may bisyo, maangas, daming chicks. Ulul, hindi ka maangas, tayo ka. Wala kang silbi. Magiging maangas ka lang sa paningin ko pag kaya mo tumulong sa magulang mo. Magiging maangas ka lang sa paningin ko pag dumadrive ka ng sarili mong sasakyan. Nag-100,000 ka isang buwan. Ma, ito 50,000. Huwag mo akong ginagalit, ubusin mo yan. Ma, ganun. Yan ang angas. Diba? Hindi mo kamusta? May pagkain ba? Ang ina talaga. Sa mga babae, you don't chase people.
You create your value. Huwag kayong emotional masyado. Di ba? Bakit di ka nahataw? Kaka-break lang po namin, hindi ko kaya. Utangin na hangin mo. Hindi ka makahinga. Utangin na dugo mo yun. Pag nawala, mamamatay ka. Correct. Tumigil ka, mag-focus ka sa career mo. I-build mo yung results mo. Huwag landi ng landi. Landi now, buntis later. Utang na, buntis now, dukha later. The truth is, kaya kung ganito magsalita, the truth is, yung mga magiging anak nyo, wala yung kasalanan sa inyo kaya wala kang karapatang pahirapan sila. You make sure na kapag nag-anak ka, ready ka na. Yun ang totoo. Walang utang na loob sa atin ang anak natin. Hindi mo pwedeng idamay sila sa kahirapan. Sino ba nagsabing mag-anak ka hindi ka pa naman successful? Tapos nahihirapan yung anak mo. Nagigets mo ako? My daughter never asked me twice. Kapag may pinapabili yung anak ko, binibili ko. Nagugulat yung iba bakit ang mamahal. Uy, ano ko, na-spoiled na yung anak mo. Gago, wala ka lang pambili, may pambili ako. Huwag mo kong inuulol. Kaya nga ako nagpapakahirap eh. The truth is, gina-justify mo lang yung kahirapan. Di ba? Kung lukuhin yung anak mo, hindi. Dirty yan, dirty. Huwag natin lukuhin yung sarili natin. Because you know sa sarili mo na kung successful ka at may pera ka, you can give happiness sa family mo. Huwag tayo magpaloko-loko dito. Huwag tayo magpaka-hipokrito dito. Money is not the most important thing in this world. Yes. But money affects the most important thing in this world. I guarantee you that 90% of your problem can be solved by money. Kaya huwag natin lokohin yung sarili natin. Hindi tayo masaya sa average. Haber ka, pagising mo, naghahanap ka ng pagkain kasi wala kang pambiling sarili. Di ba? O sa madaling araw, gutom ka, hindi ka din makabili sa baba dahil wala ka na namang pera, hayop ka. Bukas pa yung ambagan, O ano, nasakit, di ba? Utang, hindi sinampal ka ngayon ng katotohanan. Di ba? It's the truth. Lala mo, putpanda. Teka, wala pambayad. Teka, bukas na lang. Kailan magluluto? Oh, gago. Di ba? Tamad mo kasi. Fans club ka kasi. Alam mo, saktan mo yung sarili mo. I-remind mo yung sarili mo, putang ina, hindi ko deserve tong ganitong buhay. Alam nyo ba dati, tumatravel ako nung time na nagpi-field pa kami nila applying doon. From Bacoor to head office. Tangina, laging ang seminar, 7 p.m. Aalis ako sa amin alas 4, alas 5, puta, rush hour talaga, MRT. Tangina, pumasok ang negosyante, paglabas mo, mandirigma ka na. Putang ina talaga, lagi kong dinadanas yan, pinandirihan ko yun. Sabi ko sa sarili ko, puta, hindi to forever. Tarantaduhan to, umuwi ako 2 a.m. pag wala ng tao, wala nang bumibilog. Yung gilid ng galeriya na yan, yung madilim, tangina, dyan ako naglalakad papunta doon sa may bus station. Ang sinasabi ko, kalokohan to. This is temporary. Pain is temporary. Pag binago ko yung sarili ko, mababago ko yung resulta ko because correction is permanent. Yourself. Nararamdaman mo yung pain. Pero ang tanong, nababago ka ba? Nakokorek ka ba? O laging emosyon na lang ang gumagana sa'yo? You don't focus on the pain. You don't focus on the struggle. You focus on the process. You focus on the wisdom. Pain is temporary but correction is permanent. That is the reality. Nagkaresulta ka dati na wala, ulitin mo. Tanggapin mo na kailangan mo magsimula ulit. Kaya hindi ka makabalik. Kasi tinatanggap mo or hindi mo matanggap na kailangan mo magsimula ulit eh. Alam nyo po, kaya nyo yung ulitin. Kaya mong ulit-ulitin. Nagdadaan libo ka dati, kaya mo ulit magdaan libo ngayon. Nakakapagpapain ka dati, kaya mo ulit makapagpapain ngayon. Listen to this. This is very important. Listen to this. Kaya mong ulit-ulitin ang results mo. You know why?
Because if you know the process, you can always repeat the results. That is the reality. You just have to accept the fact that you have to start again. Kailangan mo lang magsimula. Kailangan mo lang tanggapin. Hindi, babaguhin ko yung ginagawa ko. Ibabalik ko yung dating gigil ko. Tangina, kung ipahingin ka dati, pipahingin ka ulit ngayon. Yes. That is the truth. That is the reality. We dictate our results. There is no such thing as destiny. Everything is a matter of decision. You decide. Mananalo ka, magkakapingin ka, magkakaproduction ka, magchicheke ka, lalabas mo yung first car mo, lakasan mo yung loob mo. Diba? Stay out of your comfort zone. The truth is, the start of our success will always be and forever be at the end of our comfort zone. Nothing less, nothing more. Yun lang yun. Hanggat nandiyan ka sa comfort zone mo, hanggat ang feeling mo okay lang na walang resulta, hanggat ang okay lang sa'yo na hindi ka nahihirapan, trust me, walang magbabago sa'yo. Walang results. Walang car achiever, walang check achiever, walang Millionaires Club member. Wala. Forever Fans Club ka. Tangina nung Fly High 2023. Gawin mo yung Fans Club 2023. Dahil yan ang bagay sa'yo. Ngayon, gusto mo yon? Answer, gusto mo yon? Yes! Tangina, hindi pala eh. Then stop being a lazy person. Huwag kang tamad. Umataw ka. Nakikita mo nagkakaresulta yung kasamahan mo, higitan mo siya. Paano up? Yung work ethics niya, puta, triplihin mo. Ang sipag, 10 kinakausap, puta, 20 kausapin mo. Bumi-video call ng 5 hanggang 10, putang ina 15 ang i-video call mo. Ganon, makahabol sa may resulta. Paano ka hahabol sa tumatakbo kung naglalakad ka lang? Paano mo hahabulin ng car-achiever? Putang ina, wala kang kasipag-sipag sa katawan. Masaya kang nakikisakay? Tangina, sagsakin ka nakisakay. Kaya yung mga downlines ko, nagkaroon ng sasakyan. Tangina, binabasag ko yan pag nakikisakay. Tangina, kakahiya kayo, may itsura ka pa naman, oh. Useless ang ganda mo kung ang pangit ng itsura mo. That is the reality. Diba? Aanin natin kagwapuhan, aanin natin kagandahan. Puta, dukha ka? Ano yun? Wala yun. Diba? Kapag ka may event, anong ginagawa mo? Kanino pwede makisabay? Saan tayo magkukommute? Saan ang sakayan? Ang inapandirihan mo yun. Stay out of that average mindset. Anong company ni Upline Don Bade? Anong company? Easy. Easy. Anong company mo? Easy. Anong company ni Upline Tanya? Easy. Anong company mo? Easy. O tangina, alam mo palang easy din pala parehas ang company natin. Alam mo malaki kinikita nila. Yes. Alam mo? Yes. Na-excite ka? Yes. Bakit napayag kang wala kang kinikita? Nasa isang negosyo pala tayo, nasa isang company pala tayo. Kung nagagawa nila, puta, hahabol tayo. Yes. It's the reality. It's a matter of decision making. Ganun yun. You give everything. Diba? You drop everything na walang kinalaman. Tanggalin mo sa buhay mo. Hindi nakakaintindi sa'yo, tanggalin mo. That is the truth. You don't explain yourself to everybody. You don't please everyone, no. Our goal is not to please everyone. Hindi natin kailangan magpaliwanag. Pamilya mo, karelasyon mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi mo kailangan paliwanagan. May pangarap ka, trabahuhin mo, period. Yes. Yun ang totoo. Ngayon, kapag nawala lahat yung mga tao na yan, ang totoo nyon, hindi sila para tamang tao sa'yo. That is the truth. Makakatagpo ka ng tamang tao. Ng makakasama mo, makakatulungan mo. Diba? Same vibe, same grind. That is the reality. Makakaklose mo yung mga may pangarap. Ang pinag-uusapan, pag-asenso. Pansinin mo yung mga tamad sa habang pinag-uusapan niya, mga walang kwenta, nagkakasundo sila. Yun yung totoo. Diba? Kapag ang tamad, ang kasama niyang tamad din. Hawa-hawa sila eh. Takot yan kapag dadating yung upline. Kasi sisermonan na naman sila. That is the truth. Oras ng hataw, putangin na mo, maabutan kita sa loob ng maghapon kang nakahiga dyan. Tangin na nahataw ka, nakahiga ka. Paano ka magpapapayin nun? May call center agent nakahiga? Meron? Nakakita ka ng ganon? Wala, di ba?
Tumayo ka. Pag may kausap ka, lumakad ka. Diba? Action creates emotion. Gusto mo makapagpapain, dapat excited ka. Gumagalaw ka dapat. Galawang negosyante. Huwag galawang empleyado na kapag inuutusan lang, doon lang gagalaw. Hindi ganun ang negosyante. Ang totoong negosyante, kumikilos mag-isa yan. Nagigets mo ako? Hindi magaling yung mga nagka-resulta sa team nyo. Tawag doon tamang mindset. Kung ano sila right now, alam mo ba kaya nyo higitan yung mga yan? Alam nyo bang baka mas magagaling pa kayo dyan? Kaya nga lang, hindi mo yung tinanggap sa sarili mo eh. Pinatunayan mo sa sarili mo, tinanggap mo sa sarili mo dahil haber lang ako. Yun yung problema. Hindi yung skills. Hindi yung totoo. Kaya nga ayaw mo ayusin yung sarili mo eh. Taka na gusto mo masenso, dapat i-feel mo yan sa sarili mo, ayusin mo yung sarili mo. You want to attract quality people? Gusto mong quality people? Dapat quality ka din. Diba? Haharap ka sa kliyente mo, dapat presentable ka, maayos ka. Taka na yung makikita ka pa lang sa video call, alam nang mabango ka. Hindi literal, ganito tayo. We sell lifestyle eh. Diba? Hindi puta mukha kang sampalok, haharap ka. Gigits mo ako, mukha kang kalabasa. Learn to change yourself. You transform yourself para tumaas ang confidence level mo. That is the truth. Anong pakiramdam mo pag maayos ang itsura mo? Kumpiyansa. Diba? Hindi ka nahihiyang humarap. Kasi alam mo sa sarili mong kaya mo, deserve mo. Naka-level ka. Yun yung totoo. Baguhin mo yung sarili mo, baguhin mo yung ginagawa mo, baguhin mo yung mindset mo. Learn to change your work ethics. That is our greatest asset, di ba? Pag hindi mo ginamit yan, useless. That's the reality. Then you create abundance within you and doon sa community ninyo. You create abundance. Tangina, imaginein mo, ang tagal mo ng haber until now, problema mo pambayad ng hub. Tangina, paano kaya yaman? Wala kang pambayad ng hub, kasi gusto mo pang mag-100,000 isang buwan. Tangina, sobrang baba ng psychological wallet mo. Kung ikaw pa yung tipo ng haber na sa tuwing lalabas kayo ng mga kapwa mo haber, ang tanong sinong manlilibre, putakin ang layo mo pa. Sobrang layo mo pa. Gusto mo malaman, pagpayaman ka na, ang tanungan nyo na, pre, magkano ang bagan natin? Yun ang tanungan. Hindi yung sino manlilibre. Libre ba dyan? Kaya walang pag-asenso eh. Ang ina, pag-haber kita, wala kang pambayad, lumayas ka na. Ang ina, anong ginagawa mo dito? 2 months sa amin, wala kang production, puta, layas ka na. Ay, ayokong sayangin oras mo. Ayoko ding sayangin oras ko. Anong ginagawa natin dito? Ibig sabihin, nagpaparami lang tayo. So anong importante? May masabing attendees? It doesn't matter kung kalahati lang to, putang ina, kung lahat naman ka-achiever. Yes. Di ba? It doesn't matter kung kalahati lang to, kung itong portion nito, lahat may nakasyas na Millionaires Club member. Yes. Yun. Quality over quantity ang tawag doon. Ngayon, ang tanong, sino yung karapat-dapat? Ngayon, tanungin mo yun sa sarili mo kung karapat-dapat ka ba. Kung ikaw ba yung tinutukoy mo. Ganun yung kasimple. Alam niyo ba sa amin, every week, pag wala kang direct, wala kang production, alila ka. For 3 days. Ilang days alila sa atin pag walang direct? 1 week. Alila ka. Taga-bili, taga-lampaso, taga-hugas. Literal multo ka lang, hindi ka pinapansin. Dukha ka talaga, sa gigilid ka. Hindi, literal, pinaparamdam sa'yo, pinapakwit ka na kasi. Ganun yun. Ganun dun. So it's either masaktan ka o mamotivate ka. Ganun dun. Tangina, bawal dun ang walang standard sa sarili. Galing ka na sa pagiging empleyado, putang ina, hanggang dito utak mo pang empleyado. Paano ka asenso? Paano ka yayaman?
Car-achievers ko, dating estudyante, isang McDo crew, dating empleyado ng mall, isang OFW. Yung bukas maglalabas, sales clerk. So ngayon, anong napansin nyo? May linya-linya? Hindi totoo yung linya-linya. Ang totoo, dapat ang utak mo, yumaman muna para yumaman ka. That is the reality. Pag lagi ka pang pinipilit, di ka pa yayaman. Tangina, pangarap mo pinag-uusapan natin, ba't pinipilit ka? Bakit pinupush ka? Bakit lagi ka pang nire-remind? Nagigets mo ako? Kasi ang paniniwala ko, pag ang bagay gustong-gusto natin, tatrabahuhin natin yan. Dati nanliligaw ka, di ba? Kahit mainit, puyat, pagod, kaya mong gumawa ng paraan, makita mo lang, makausap mo yan, di ba? Kasi gustong-gusto natin eh. Kasi lagi tayong energized sa bagay na yun, sa tao na yun. Kaya kung ikaw, until now, hindi mo kinukuha yung pangarap mo, isa lang ang ibig sabihin nun, wala ka kasi nun. Target is very important. Goal is very important. May goal ka ba? Alam mo goal mo every week? Alam mo goal mo every day? Alam mo goal mo every month? Kaya wala kang ma-hit kasi wala kang tina-target. Nakakita ka na ba ng salitang bullseye? Nakadinig ka na ba ng ganon? Pero pagkita mo wala namang tina-target. May ganon ba? Wala. Gusto mo may ma-hit? You set your target. Gets mo ako? 20,000 ngayong month, 30,000 ngayong month. Ganun ka simple. Stop being an average person. Full-timer ka eh. Kapag full-timer ka sa pagiging empleyado, paano ka gumalaw? Kaya mo magpahinga sa loob ng 8 hours? Di. Bakit dito? Ang tamad mo. Sarili mo tong negosyo ah. Nagigets mo ako? You don't waste your time. You don't waste your talent. That is the reality. You create abundance within you. Doon ka yayaman. Doon ka makaka-attract. Diba? You watch videos that can motivate you, motivational speaker that can motivate you. Yun lang. Wala nang iba. As in literal. For the next 6 months, yun yung gawin nyo. You apply everything, trust me, you become successful. Yun ang paniniwala ko. Naiintindihan mo? Yes. Nagigets mo yung point natin? Yes. Hindi na totoo dito yung palakpakan lang. Pansin nyo kanina. Di ba nung nandito yung awards night, ang saya-saya mo? Ngayon, bakit ang lungkot mo na? Di sinasampal na kita ng katotohanan eh. That is the truth. Sinasampal kita ng katotohanan. Kaya ganyan ang mga mukha ninyo kasi ikaw yung tinatamaan. Di ba? Kaya hindi ka na makatawa eh. Tignan mo yung tsura mo. Kung pwede ka maglaho dyan, naglaho ka na eh. Di ba? Yun ang totoo. Kusang mawala. Kaganina mo pa kusang mawala dyan gusto eh. Di ba yung ganun ka ng ganun, ilag ka ng ilag. Putang ina, ako na naman no. That is the reality. Nagigets mo ako? You don't waste your time. Sino dito ang full-timer na 1 year and above na? Sige, taas ang kamay. Kamahiya, putang ina, ngayon ka pa nahiya, hayop ka. Kamahiya. Oh, you ask yourself right now, anong gusto mo ngayon 2023? Sino dito yung 2 years na, full-time haber? Taas ang kamay. Sige, taas! Ano, huwag kayong mahiya. Tanggapin nyo sa sarili nyo na may mali kayong ginagawa. Tanggapin nyo sa sarili nyo na may kulang kayo sa ginagawa. I have 3 principles in success. Sundin nyo to. Magiging successful ka. Pag tama, ituloy mo. Pagka kulang, dagdagan mo na kagad. Pagka mali, putangin na tigil mo na kagad. You apply that. Trust me, you will become successful. Yun lang yun. Tigilan natin tong panloloko sa sarili natin na okay lang na tagapalakpak tayo. Okay lang sa'yo na wala kang resulta. Okay lang sa anak mo na mahirap pa din sila. Okay lang sa mga magulang mo na pinangakuan mo ng maayos na buhay na hindi sila magkakaresulta. Okay lang. Hindi okay yun. Huwag tayo maglokohan. Hindi siya okay. Clear tayo? Are we learning? Yes! Naiintindihan natin yung kailangan nating baguhin? Yes! Yun po yung pinaka-importante. Sa mga nasaktan sa mga sinasabi ko, sa mga nasasaktan sa mga pinagsasabi ko, kung tinatamaan ka man, gusto ko pong malaman mo, from the bottom of my heart, wala akong pakialam. That is the truth. Eh ano naman kung magalit ka sa akin? Kaano-ano ba kita? Di ba?
Ang importante, may naparealize ako sa'yo. Yun ang totoo. Tatandaan mo to palagi. Pag nainggit ka, talo ka. Pag na-motivate ka, panalo ka. May natututunan ba kayo? Yes! Sabi ni i-apply doon ba din? Pre, wala kang slides. Sabi ko, paano mo i-slides yung mga putang ina? May design pa, may design. Putang ina, gat go. Huwag ganun pa, gumuglow pa. Oh. Para tumakan ka daw talaga. Are we learning? Yes! Do we understand something? Yes! Pinaka-importante. Then you accept it. You accept that. Wholeheartedly. Kasing buong loob. Change your habits, you change your life. You change your mindset, you change your results. That's the only way. Wala nang iba. Diba? Tigilan natin yung fans club mentality. Lalo na kung sobrang tagal mo na, wala ka pa ding resulta. Bakit na tigilan mo yan? Huwag lukuhin yung sarili mo, hindi ka okay. Hindi yan okay. Diba? Ang totoo, kaya mo mag-branding sa loob ng social media. Pero kapag mag-isa ka na lang, alam mong mahirap ka. Anong ginagawa mo? Diba hindi tama? That is the reality. Huwag mong pekein ang resulta. You make a clear results. At true results. Yun po yun, totoong resulta. When I started my hub, bahay na hindi maganda, isa lang ang alam ko. Ang parking lot nun, pang 2 sasakyan. Tapos sa harap ng bahay, pwede pang isa. Alam mo, ang hub ko ngayon, 5 ang sasakyan. After 1.5 years. Ikaw, kailan mo gustong i-park yung sasakyan? Doon sa basement, doon sa parking lot ng hub mo. Kailan? That is the question. Success doesn't come from result. Success comes from courage. Sa lakas ng loob. Hanggat hindi mo nilalakasan ng loob mo, hindi ka tatawid. Hindi ka aangat dahil takot ka. Anong sinasabi ni Apply Tanya? Success is only for the brave. Kaya huwag kang magtaka kung bakit until now wala kang resulta kasi mahina loob mo. Yun ang totoo. You don't get what you want, you get what you deserve. Yun ang totoo. Wala kang resulta, sasabihin mo, di up, ginagawa ko naman lahat. Putang ina, kung talagang ginawa mo na lahat, dapat may resulta na. Yun lang ang reality. Wala nang iba. So the moment na wala ka pang nakukuhang resulta kasi wala ka pang ginagawa, sabihin mo yan sa sarili mo. I-remind mo yung sarili mo all the time. Naniniwala kayo na dito, this year, babaguhin natin to? Aangat kayong lahat? Yes. O mananatili kayong fans club? We don't want that to happen. Aangat tayong lahat kasi magaling ka eh. Di ba? You stick with your system. Huwag kang nahahype pag may nakakita kang iba. Tangina, lagi kang nahahype. Nakita mo lang na tama ang resulta, gagayahin mo. Nakakita ka na naman ng tamang resulta, puta, gagayahin mo na naman. Kaya wala ka nakikreate na resulta eh. Kasi pa iba-iba ka ng ginagawa. Diba? How can you finish something if you are always starting? Paano ka may matatapos? Lagi kang simula ng simula. Tangina, pag may ginagawa ka, be consistent. Results doesn't come from system, it comes from consistency. That is the truth. Productivity comes from consistency. You stick with your system. Paano mo sasabihin hindi tama sistema ninyo? Eh, ito nga isa may pinakamaraming resulta. You copy the system, you stick with your system, you be consistent. Magtuloy-tuloy ka, i-focus mo yung sarili mo, doon lalabas ang resulta mo, huwag kang gaya ng gaya. Diba? Yun ang totoo niyan eh. Yun yung realidad nito. Trust me, kapag ka tinuloy-tuloy mo yan, mag-fit yan sa sarili mo, believe me, doon lalabas ang resulta mo. There is a technology from Nike company. Lahat ng signature shoes nila, alam mo bang hindi pwedeng suotin ng different players? Because that particular shoes was designed doon sa paanong taong pinag-design na nila.
Ang sapatos ni LeBron James hindi magpi-fit kay Ja Morant. Ganun po yun kasi hindi nakabuild sa katawan nila. Kaya every time na may nakakalaro ako ng basketball, mga Pilipinong mga maliliit, at sinasabi hindi na ako bibili ng sapatos ni LeBron at tigas sa paa, gago ka pala, hindi naman nakadesign yan sa paa mo eh. Nagigets mo ko? Hindi porket kasya sa'yo, para sa'yo. The truth is, kung ano yung ginagawa ninyo, kailangan yung i-develop dyan yung sarili nyo because along the way, may mga babaguhin ka until such time, dumating ka doon na magpi-fit na yan sa'yo. Kaya huwag kang pabago-bago ng ginagawa. Huwag kang palipat-lipat ng ginagawa. Taka na kung totoo, may perfect system, iba-iba naman ang sistema ni Upline ko, ni Upline Tanya, ni Upline Sandro. Bakit lahat sumabog? Walang perfect system. Ang totoo, meron consistency. Ang totoo, meron dapat tuloy-tuloy ka. Doon lalabas yung system na sinasabi mo. Maliwanag? Yes. Kasi ang totoo niyan, hindi na skills ang problema natin eh. Kalokohan, until now, hindi mo alam yung marketing plan. Until now, hindi mo alam mag-close deal. Until now, hindi mo alam mag-follow up. Kalokohan yun. Ang totoo, hindi ka consistent kaya wala kang close deal. Okay lang sa'yo na wala kang kinikita every week. Every day. Simple lang ang skills na tinuturo ko. Prospecting, 5 to 10 per day. O doon ka na lang sa 5. 5 times 30, 150. Putang ina sa 150 sa loob ng isang buwan, wala kang pay-in. Kalokohan yun. Wala kang kinakausap, kaya wala kang benta, period. Gusto mo magkaroon ng benta? Damihan mo yung kausap mo. Galingan mo. Up, mahihain ako, puta, wala kang choice. Up, hindi ako masyado nakapag-aral, puta, wala kang choice. Up, hindi ako magaling, puta, wala kang choice. Kailangan mong galingan dito. Dahil kung hindi mo gagalingan, habang buhay kang talunan. Habang buhay kang magiging fans club dito. Lagi kang taga-tao ng mga kulisiyong, taga-palakpak ka doon. Huwag ganon. Hindi tama yon. Sabihin mo sa sarili mo, ayoko nun. Hindi ako fans club. Tangina, aawardan ako dyan. Aakyat ako dyan. Ilalabas ko ang first car ko. Sasabitan ako ng shots ng Millionaires Club member na yan. That's the mindset. That is the only way. Paano ka aangat? Aside from that, wala na. This is all about mindset. This is all about your personality. This is all about your decision making. Wala nang ibang nakapaligid pa dito. Ikaw lang to. Tayo gagawa nito. Kahit anong galing ng mga leaders, ng mga mentors, ng mga uplines, ng mga sponsors, ng mga coaches, putang ina, useless lahat yan pag wala kang pangarap sa buhay. Kaya ka naiiwanan kasi yan yung gusto mo. Diyan ka masaya. Okay lang sa'yo. Pero kung tatanungin ko kayo right now, before I leave the stage, I'm gonna ask you one last time. Are you ready to become successful this year? Yes! Are you ready to become successful this year? Yes! Yun yung pinaka-importante. Hindi lang yung pagsigaw. Yung tumatakbo sa puso ninyo. Diba? Ganyan ka din naman sumigaw sa tuwing tinatanong kayo eh. Sa Coliseum, ganyan ka sumigaw. Sa Inari Center, ganyan ka sumigaw. Utang ina, nagka-reveal kayo, ganyan ka din sumigaw. Sino-sino na magkakasasakyan? Ako! Utang ina mo, until na wala oh. Diba? Pinapalakpakan nyo si Upline Don Bagay sa tuwing aakyat ng stage. Dapat ang mindset nyo, puta, aakyat din ako dyan. Aawardan ako dyan. Upline Louie Close, Upline Jenny Abot. Kaya ko yan, habulin lahat. Downline or being a downline doesn't mean na nasa baba ka lang. Ibig sabihin ng pagiging downline, simula yan ng pagiging upline mo. That is the mindset. Tangina, huwag kang makontentong nakikisakay, huwag kang makontentong mag-commute, huwag kang makontentong wala kang sariling pera, huwag kang makontentong hindi ka nakakabili ng sarili mong gamit. Tangina, huwag. Reinvent yourself. You create your value. Tangina, pag kumita ka, improve mo yung sarili mo, improve mo yung gadget mo, improve mo yung mga tools mo. Negosyo natin to eh. Learn to reinvest your money sa business mo. Lahat ng ika-i-improve ng business mo, gawin mo. Doon ka mag-focus. That is the only way paano ka aangat dito. That's the only way paano ka makakabulusok.
Ganun lang yun. Have this abundance mindset. Huwag scarcity. Tigilan mong magpalibre, tigilan mong huwag magbayad, tigilan mong mangutang, tigilan mong lumapit sa upline mo, walang pambayad ng putang ina. Paano kakikita ng 2,000 dito hanggang ngayon yan yung problema mo? Kaya kalokohan yun.